May mga pagkakamali tayo na minsan ay hirap tayong itama dahil na rin sa kagustuhan natin na gawin yon. Pero palagi nating isipin ang pwedeng maging resulta ng mga maling ginagawa natin. Ang kaparusahan kasi ay hindi basta kaagad na dumarating sa buhay natin. Ang sabi nga nila ay masarap gawin ang bawal, pero hanggang kailan ba tayo dapat na magpakasarap kung kapahamakan naman ang naghihintay sa atin sa bandang huli? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga active followers ng inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aliana, 27 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya dito sa Valenzuela. Matagal nyo na rin po akong tagapakinig at halos lahat na yata ng inyong mga uploaded stories ay napakinggan ko na. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo pero pinalakas ko lamang muna ang loob ko. Alam ko kasi na mababash talaga ako sa kwentong ito. Pero kahit na ano pa man ang komento na mabasa ko mula sa ating mga ka-online, ay handa na akong tanggapin ang lahat ng yon basta makapag-share lamang ako ng aking kwento. Third year college nang una kong maranasan na mag-boyfriend, Papa Dudut. Andrew ang pangalan ng boyfriend ko noon at nagkakilala kami sa isang charity program. Mabait siya, gwapo at maginoo. Saglit niya lang din akong niligawan dahil hindi na ako nagpakipot pa sa kanya. Kapag kasi gusto mo ang isang tao ay wala na akong nakikitang dahilan pa para patagalin ang getting to know each other stage ninyong dalawa. Kaya naman nang maging kami na nga ay doon pa lang namin mas nakilala ang isa't isa. Habang tumatagal ang relasyon namin ay parang mas lumalabas din ang totoong ugali niya. Hindi pala siya gaanong kabait at kapasensyoso. Malate lang ako ng kaunti sa usapan namin ay mabilis nang umiinit ang ulo niya. May mga oras din noon na nasasaktan niya ako kasi may pagkasiloso siya. Noong una ay pilit kong iniintindi ang ugali niya. Kaya nga lang sobra rin palang nakakasakal ang labis na pagmamahal. Dahil halos pagbawalan niya na akong makipagkita sa mga dati ko ng kaibigan. Kaya bago sumapit ang 7th monthsary namin ay tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Nagkaroon pa ako ng ibang boyfriend noon pero hindi na ganoon kaseryoso, Papa Dudut. Parang nakikipagrelasyon na lamang ako kapag trip ko lang o bored ako sa life ko. Hanggang sa nagsawa na lang din ako sa pagpapalit-palit ng boyfriend. Ang sabi ko pa nga noon ay hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ko nararamdaman na seryoso na ako at siya na ang para sa akin. Kaya naman puro trabaho at gala with friends na lang muna ang finokus ko noon. Palagi kaming naka-out of town o kaya ay gumigimik sa mga resto bar kapag walang pasok sa trabaho kinabukasan. Nagpapakalasing hanggang sa hindi na halos makalakad pa uwi. Guys, labas lang ako saglit ha. Paalam ko sa mga kabarkada ko na masayang nagsasayawan sa gitna ng bar. O bakit ka na uuwi ka agad? Tanong ng isang kabarkada kong Yvette ang pangalan. Hindi, magpapahangin lang ako. Medyo nahihilo na kasi ako sa mga nainom nating alak sagot ko. Naku Aliana, mukhang humihina na yung bahay alak mo. Kailangan na yata ulit nating palakasin. Natatawang wika naman ni Laika. Kaya nga pero magyuyose lang ako sa labas saglit. Babalik din kaagad ako. Muling paalam ko sa kanila. Kahit medyo hilo na ako noon ay nagagawa ko pa rin maglakad sa gitna ng maraming tao hanggang sa makalabas na ako ng bar. Pumunta ako sa may smoking area at kinuha mula sa bulsa ko ang sigarilyo at lighter ko. Teka, nasaan na yung lighter ko? Bulong ko ng sigarilyo ko lang ang malabas ko mula sa bulsa ko. Naiwan ko pa yata sa loob. Inis na bulong ko pa. Miss, kailangan mo ng lighter? Tanong ng isang lalaking lumapit sa akin. Matangkad siya, maputi at nakasuot ng fitted na polo shirt kaya kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Eto ang sabi pa niya nang iabot sa akin ng lighter. Kinuha ko naman ang lighter at saglit na sinindihan ang sigarilyo ko bago binalik yon sa kanya. Thank you.
Pasalamat ko nang makahit-hit buga sa sigarilyong hawak ko. "You're welcome," sagot niya. Ibinaling ko sa iba ang tingin ko habang siya naman ay nanatili malapit sa kinakatayuan ko. Saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa, tanging ingay sa loob ng bar ang maririnig. Nagpapakiramdaman kami hanggang sa muli siyang nagsalita at pinakilala ang sarili niya. "I'm Tristan," wika niya. Ngumiti ako bago muling humithit buga ng hawak kong sigarilyo. "I'm Aliana," sagot ko naman. Hindi natapos ang pagpapalitan ng pangalan sa gabi namin ni Tristan. Niyaya ko pa siya sa loob ng bar at ipinakilala sa mga kaibigan ko. Siyempre tinukso naman kaagad nila ako at sinabi na lumabas daw ulit ako saglit. May boylet na raw kaagad akong kasama. Game naman noon si Tristan na makipagkwentuhan at inuman sa amin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa mag-uwian na kami at inihatid ako ni Tristan hanggang sa bahay ko. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number pero hindi kami madalas na magkatawagan. Paminsan-minsan lang siyang tumawag pero madalas na magte-text. Kaya ang naisip ko noon ay baka hindi naman siya ganon kaseryoso sa pakikipagkilala niya sa akin noon. Grabe yung overtime natin kanina. Sinagad talaga ni na Sir Arthur. Wika ko nang makalabas kami ni Yvette mula sa opisina. "Sinabi mo pa." Hindi pa naman deadline ng mga report natin pero grabe siya kung makapagtrabaho. Napapailing na sagot naman ni Yvette. "Hay, sana mag-Friday na para makagimik na ulit tayo," ang sabi ko pa. Tuwing Biyernes lang kasi kami gumigimik dahil pwede naming sagarin ang energy namin at kumbaga ay pwede kaming magpakalasing hanggang sa umaga. "Hi Aliana." "Ay kabayo," sambit ko dahil sa pagbate ng isang lalaking bigla na lamang lumapit sa amin. "Kabayo ka agad? Hindi ba pwedeng gwapong engkanto muna?" Nakangiting wika ni Tristan na bigla na lamang sumulpot. "Tristan, anong ginagawa mo dito?" Gulat at medyo nagtatakang tanong ko sa kanya. "Yayain sana kitang mag-dinner kung okay lang sa'yo," sagot ni Tristan. "Nako Tristan, sorry pagod kasi ang si Aliana kaya hindi siya pwede ngayon. Mabuti pa kung… Aray, bakit mo naman ako sinisiko, Beshi?" Pabulong at inis na tanong ni Yvette sa akin na hindi ko naman pinansin. "Ayos lang sa akin kung mag-dinner tayo. Wala naman ako ibang lakad ngayon," sagot ko kay Tristan. Pangalawang beses pa lamang yon ang pagkikita naming dalawa pero gusto ko talaga na mas makilala pa siya. Kaya naman pumayag ako sa dinner na inaalok niya. "Mabuti naman, tara, nandun ang sasakyan ko," anyaya niya sa akin. "Beshi, akala ko ba uuwi tayo ng maaga ngayon?" bulong ni Yvette. "Mauna ka nang umuwi, ingat ka, bye." Dire-diretsyong paalam ko naman kay Yvette bago siya iniwanan sa kinakatayuan niya. Sumakay na kami ni Tristan ng kotse niya at pumunta sa malapit at sosyal na restaurant. Madalas ko na yung nakikita sa internet at hindi ko nai-imagine na makakapasok ako doon. Dahil hindi ako pamilyar sa menu ay hinayaan ko si Tristan na umorder ng mga pagkain namin. "Aliana, sorry kung hindi ako masyadong nakatawag sa iyo. Medyo naging busy kasi ako sa trabaho ko," ang sabi pa ni Tristan nang dumating na ang mga pagkain na inorder niya para sa aming dalawa. "Okay lang yun. Lahat naman tayo busy sa kanya-kanya nating trabaho," sagot ko sa kanya. "Ang totoo ay gusto talaga kitang araw-araw at oras-oras na makausap. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo kasi patayan ang oras namin sa trabaho. Kaya paminsan-minsan na lang talaga ako makapag-text at makatawag sa iyo," ang sabi pa niya. "Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, Tristan. Naiintindihan ko kasi kahit naman ako naging busy rin talaga," sagot ko ulit bago sumubo ng isda na hindi ko alam kung anong luto ang ginawa. Masarap naman ang lasa noon pero walang kakaiba. "Aliana, I like you," seryosong sabi ni Tristan na dahilan para bigla na lamang akong maubo.
Muntik pang lumabas sa butas ng ilong ko ang kaluluno ko lamang na ulam. Pero mabuti na lamang at kagad ko yung nainuman ng tubig. Sorry, nabigla ba kita sa mga sinabi ko? Ang tanong ni Tristan nang maabutan niya ako ng tissue. Medyo pilit ang ngiti na sagot ko. Sino ba naman ang hindi mabibigla sa sinabi niyang yon? Pangalawang beses pa lamang naming nagkikita pero gusto na niya kaagad ako. May gano'n naman talaga sigurong tao. Yung mabilis magkagusto base sa itsura ng isang tao kahit kakikilala pa lamang niya dito. Sabagay, sabi ng parents ko ako ang pinaka maganda sa aming magkakapatid. Malaki raw kasi ang pagkakahawig ko kay Kristen Hermosa. Mula sa mata, ilong at kinis ng balat at hindi nalalayo ang itsura ko sa kanya. Kaya siguro marami rin talaga ang nagagandahan sa akin. Sorry ulit. Ayaw ko lang kasi napaligoy-ligoy talaga. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay mag-e-effort ako sa panliligaw na gagawin ko sa iyo. Nakangiting sabi niya. Manliligaw ka sa akin? Gulat na tanong ko. Lalo namang napangiti si Tristan bago muling nagsalita, Papa Dudut. Oo, Aliana. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? Kaya gagawin kong lahat para maramdaman mo na deserving ako para sa iyo. Siguro, Papa Dudut, ay nagulat lamang ako sa paraan ng pagkakasabi ni Tristan na liligawan niya ako. Nasanay kasi ako na nagpapaalam muna sa akin ng isang lalaki kung okay lang ba. Naligawan niya ako. Pero si Tristan, diretso niyang sinabi na manliligaw siya kahit may pag-asa o wala man daw siya sa akin. Basta gusto niya lang na maiparamdam na seryoso raw siya sa akin. Hindi niya ako madalas na pinupuntahan sa bahay o trabaho. 2 o 3 beses lang sa isang linggo kung magkita kaming dalawa. Ganon din kapag nagte-text siya sa akin. Pero dahil hindi naman ako clingy na babae ay wala namang problema sa akin kung wala palagi sa akin ang oras ni Tristan. Isa pa ay nasa stage na kasi ako noon na gusto ko nang magseryoso, kaya naman gusto ko sana na mas magkakilala muna kaming dalawa. So ano nang level ninyong dalawa, girl? Nakangiting tanong ni Yvette. Magkasama kaming 3 noon ni Laika sa pantry at kasalukuyang naka-lunch break. Ganun pa rin, friends pa rin kami hanggang ngayon. Sagot ko bago kumagat ng sandwich na hawak ko. Nag-diet kasi ako noon kaya yun lang ang pagkain para sa lunch ko. Hindi nga. Baka ang ibig mong sabihin friends with benefits. Umahagikik na sabi pa ni Laika. Sira walang ganoon. Magkaibigan pa lang talaga kami ni Tristan. Pero sige, aaminin ko nang gusto ko na rin talaga siya. Pag-amin ko sa kanila. Ayun naman pala bakit hindi mo nasagutin? Tanong pa ni Laika. Siyempre gusto ko muna na magkakilala kami ng mabuti. Sinabi ko naman sa inyo na ayoko nang basta na lang pumasok sa relasyon ngayon. Sagot ko. Alam mo Beshi, tama ka dyan. Yun talagang matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Na wag mong madaliin lahat ng bagay sa inyong dalawa ni Tristan. Gusto ko na rin na mas makilala mo muna siya. Sa totoo lang kasi parang may nararamdaman akong hindi masyadong maganda sa kanya. Makahulugang wika naman ni Yvette. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Sa kanilang dalawa ni Laika, si Yvette talaga ang hindi masyadong kinikilig sa tuwing nagkikwento ako ng mga bagay na tungkol kay Tristan. Oo nga Yvette, cute naman si Tristan na mukha pang mabait. Ang sabi naman ni Laika. Ewan ko ba? Sa lahat ng lalaking namandi dito sa kaibigan natin yung vibes ni Tristan ang hindi ko masyadong nagustuhan. Para kasing may tinatago siya na kung ano hindi ba nakwento mo na rin na Aliana na parang sobrang bihira lang kung mag-text o tumawag yung si Tristan? Pag-uusisa pa ni Yvette. Oo, pero nag-explain naman siya na busy lang talaga siya sa trabaho niya. Sagot ko naman. Tuwing kailan lang ba siya nagpaparamdam sa'yo? Si Laika ang nagtanong. Every Friday, Saturday and Sunday. Kasi yun ang madalas na schedule na medyo libre siya. Hindi naman weird yung ganong schedule, hindi ba? Kasi kahit naman tayo busy kapag weekdays, pagtatanggol ko pa kay Tristan.
May mga oras na nawiwirduhan din ako sa paraan ng pakikipag-communicate niya sa akin. Kasi madalas na kapag ako ang tumatawag sa kanya ay hindi ko nakokontak ang cellphone number niya. At kapag tumatawag na siya sa akin ay ine-explain niya na nakapatay daw madalas ang cellphone niya para hindi maabala ang trabaho niya. Naging okay naman ako sa ganong klase ng setup ng pag-uusap namin ni Tristan. Kahit bilang talagang mga araw na nagkikita kami sa isang linggo. At pagkalipas nga ng 3 buwan ng pagdadate namin ay tuluyan ko na siyang sinagot. Pakiramdam ko noon ay kilala ko na rin siya kahit papaano. Kahit madalas na by schedule lang ang pagkikita namin ay naging masaya naman. Naging masaya ako sa relasyon naming dalawa habang tumatagal. Happy 3rd monthsary Han. Masayang bati ko kay Tristan habang hawak ang isang maliit na regalo. Nax, salamat, may regalo ka pa talaga. Nakangiting wika niya bago binuksan ang regalo na inabot ko. Wow, ang ganda naman ng relo na to Han. Ang sabi niya nang mabuksan na ang regalo. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Oo naman, mukhang mamahalin eh. Sagot niya. Ano ka ba, wag mong isipin ang presyo ng mga regalo ko sa iyo. Ang mahalaga naman ay maramdaman mo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko. Ang sabi ko sa kanya bago ko siya ginawaran ng mapusok na halik sa mga labi niya. Nasa isang motel kami noon para mag-celebrate ng 3rd monthsary. Hindi yun ang unang beses na may nangyari sa amin pero gusto ko na bawat monthsary namin ay palaging espesyal ang mainit naming sandali. Kaya nga nagsuot pa ako noon ng sexy na underwear na binili ko sa online. At sigurado ako na lalong mag-iinit si Tristan sa oras na mahubad ko na ang damit ko. Aliana, sandali. Huwag ka munang maghubad. Pigil ni Tristan nang akma ko ng bubuksan ang mga botones ng blouse ko. Eh bakit? Gusto mong kumain muna tayo bago magpainit para may energy ka? Nanunuksong tanong ko. Hindi, pero may gusto kasi sana akong sabihin sa iyo. Wika niya. Ano yun at bigla kang sumeryoso dyan? Nakangiti pero nagtatakang tanong ko. Nahihirapan na akong magsinungalin. Aliana, lalo na ngayon na mahal na kita. Wika niya na parang nahihirapan sa gusto niyang sabihin. Nagsimula na akong kabahan kahit na hindi ko pa man alam kung ano talaga ang mga sasabihin niya. Para kasing hindi ko talaga nagugustuhan ang sasabihin niya. Kaya napatulala na lamang ako sa kanya at naghintay, Papa Dudut. Aliana, I'm a married man. Mahina pero malinaw na wika niya. Ano? Kasal ka na? Naluluha at hindi makapaniwalang tanong ko. Oo. And I'm sorry kung nagsinungaling at tinago ko to sa'yo. Sorry kung nasaktan kita ngayon pero gusto kong malaman mo na hindi ko na pinatapos ang sinasabi niya noon dahil kaagad ko siyang sinampal. Grabe ka, Tristan. Minahal kita ng totoo pero ginawa mo lang akong kabit at pampalipas oras mo. Naiiyak sumbat ko sa kanya. Hindi ko naman ginusto na mangyari to eh. Pero maniwala ka sa akin na hindi kita ginawang pampalipas oras lang. Minahal kita ng totoo, Aliana. Naluluhang wika niya. Tumayo na ako noon at kinuha ko ang bag ko pero kaagad siyang sumunod sa akin at yumakap mula sa likuran ko. Aliana, please. Maniwala ka naman sa akin. Ikaw na talaga ang mahal ko. Umiiyak na wika pa ni Tristan. Pero ayoko maging isang kabit lang, Tristan. Ayokong maging pangalawa lang sa buhay ng lalaking mahal ko. Giit ko sa kanya. Nagbitaw ng buntong hininga si Tristan bago siya naglakad patungo sa harapan ko. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi bago muling nagsalita. Iiwanan ko ang asawa ko para sa iyo. Ikaw na talaga ang mahal ko, Aliana. At hindi ko na kayang mawala ka pa sa buhay ko. Sagot niya sa akin. Never kong na-imagine ang sarili ko na magiging isa akong kabit, Papa Dudut. Galit na galit pa nga ako sa mga ganong klase ng babae. Yung mga taong naninira ng relasyon ng pamilya. Pero mahirap pala talaga kapag nasa ganong sitwasyon ka na.
Hindi tukso ang mahirap kalabanin, kung hindi ang puso na nagmamahal ng maling tao at sa maling panahon. Papa Dudut, alam kong mali pero pinagpatuloy ko ang relasyon namin ni Tristan. Nang gabi ng 3rd monthsary namin sa loob ng motel na yon ay pinagtapat na niya sa akin ang lahat. 4 na taon na raw siyang kasal sa asawa niyang si Mia. Pero hindi naman daw niya talaga ito mahal at pinakasalan lamang niya dahil nabuntis niya ito. Matagal na niya raw itong kabarkada. Nag-inuman sila noon at doon nga ay may nangyari sa kanilang dalawa na kaagad na nagbunga. Balak niya namang sustentuhan ang bata pero hindi ang pakasalan si Mia. Pero weirdo raw ang pamilya ni Mia at may isang beses na tinutukan siya ng baril ng lolo nito. Kaya naman napilitan siyang pakasalan si Mia. Mula noon ay hindi na naging masaya ang buhay niya lalo na nang makunan si Mia sa 5 buwan ng pagbubuntis nito. Para sa kanya ay wala nang dahilan pa para manatili silang kasal pero hindi niya magawang makipaghiwalay dahil sa pagbabanta ni Mia na papatayin ang sarili sa oras na makipaghiwalay si Tristan. Naawa ako kay Tristan noon dahil nararamdaman ko na gusto na talaga niyang kumawala sa relasyon nilang dalawa. Kaya nang tuluyan ang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya kahit alam ko na maling-mali talaga yon. Doon niya na rin sinabi sa akin na kaya hindi siya madalas na nagte-text o tumatawag dahil minsan ay chinecheck ni Mia ang cellphone niya. May extra SIM card lamang daw siya na ginagamit para hindi nito mabasa ang mga text message namin para sa isa't isa. Kaya naman mas naiintindihan ko na noon kung bakit ganon siya makipag-communicate sa akin. At para hindi kami mahuli ay hindi ko na rin siya masyadong tinetext at naghihintay na lamang ako palagi ng tawag mula sa kanya. Hindi pala talaga madali ang maging isang kabit, Papa Dudut, kasi palagi lang nakaschedule ang pagkikita naming dalawa. Tapos gusto niya pa na sa mga tagong lugar kami nagde-date. Kaya madalas na nagmomotel na lamang kami para walang ibang makakita sa amin. Kailan mo balak hiwalayan ang asawa mo? Tanong ko habang nakayakap ang hubad kong katawan sa hubad ding katawan ni Tristan. Mainit nga ang mga balat naming magkadikit. Pero dahil malamig sa loob ng kwarto kung nasaan kami, ay may kumot pa rin na bumabalot sa aming katawan. Tsumechempo lang ako pero malapit ko na siyang kausapin tungkol dyan. Wika naman niya habang hinahaplos ang balikat ko. Baka naman pinapaasa mo lang ako. Ngayon pa lang ay sabihin mo na sa akin. Malungkot na wika ko. Hindi ka pa rin ba naniniwala na ikaw ang mahal ko? Tanong niya. Mahirap paniwalaan kasi hanggang ngayon, pangalawa pa rin lang ako sa buhay mo. Malungkot pa na sagot ko. 5 buwan na ang aming maling relasyon at hindi pa rin naalis sa akin ang takot na baka sa huli ay hindi rin naman ako ang piliin ni Tristan. Hi, sorry Han kung nahihirapan ka na sa sitwasyon nating dalawa ngayon. Alam ko na mahirap talagang paniwalaan pero ikaw talaga ang mahal ko. Kung nauna nga lang kitang nakilala noon kay Mia, baka matagal na tayong kasal at marami na rin tayong anak, ang sabi pa ni Tristan. Huwag mo na nga munang isipin yun. Nagdadrama lang naman ako kasi nga ilang araw din tayong hindi nagkasama. Sagot ko sa kanya. Basta panghawakan mo tong pangako ko sa iyo. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko sa huli, Aliana. Pangako pa ni Tristan sa akin. Kahit gaano kahirap ang naging sitwasyon namin noon ay hindi kagad ako bumitaw, Papa Dudut. Kahit paano naman kasi nararamdaman ko ang effort na ginagawa ni Tristan para maiparamdam sa akin ang pagmamahal niya. At sapat na yon para hindi ko siya bitawan. Pinanghawakan ko rin noon ang pangako niya na pakikipaghiwalay kay Mia. Umasa ako na balang araw ay kaming dalawa din ang ikakasal sa harap ng altar. Ano girls, gimik tayo ngayon? Tanong ni Laika nang makalabas kami ng opisina kasama si Yvette. Naku, hindi ako pwede, kaagad na pagtatanggi ko. Bakit? Kasi may lakad na naman kayo ng jowa mo, no? Tanong ni Yvette. Alam mo naman na minsan lang kami magkita kaya pagbigyan nyo na akong umabsent sa gimikan ngayon, sagot ko. Hay nako, puro mot-mot lang naman ang pinupuntahan ninyo sa tuwing magkasama kayo, natatawang sabi pa ni Laika.
Uy, huwag kang maingay, nakakahiya sa mga dumadaan. Saway ko naman sa kanya. Miss Aliana, pwede ba tayong mag-usap? Sabay-sabay kaming napalingon na tatlo sa biglang tumawag sa pangalan ko. Isang babaeng nakasuot ng maluwag na t-shirt, pantalon at tsinelas ang nakita namin. Medyo magulo din ang kanyang kulot na buhok at mapimples ang kanyang maitim na mukha. Sino po sila? Tanong ko sa hindi pamilyar na babae. Ako si Mia. Siguro naman ay kilala mo kahit na papaano ang pangalan ko. Kalmadong sagot niya. Napalunok ako ng laway at kinabahan pero hindi ko yon pinahalata sa kanya o sa mga kasama ko. Sorry pero hindi ko kayo kilala. Paiwas na sagot ko bago tumalikod sa kanya pero kaagad niyang hinawakan ang braso ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya doon kaya agad kong binawi ang braso ko. Layuan mo na ang asawa ko. Nakikiusap ako sa iyo. Kalmado pa rin ang boses niya. Miss, baka nagkakamali lang kayo ng nilalapitan. Hindi po kabit ang kaibigan namin. Ang singit naman ni Yvette na halatang naiinis na. Bigla namang lumuhod si Mia kasunod ang pagluha ng mga mata niya. Nang dahil doon ay bigla kaming napaatras ng mga kaibigan ko. Parang awa mo na. Layuan mo na ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Pagmamakaawa pa ni Mia. Sorry pero hindi ko talaga kayo kilala. Pasensya na po. Muling pagtanggi ko at nang aalis na sana kami ay bigla naman siyang yumakap sa isang binti ko. Miss Aliana, nagmamakaawa na ako sa iyo. Ikaw na lang ang makipaghiwalay sa kanya. Ayoko mawala siya sa buhay ko, hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin kapag nakipaghiwalay siya sa akin. Muling pag-iyak pa ni Mia. Nagsimula na kaming pagtinginan ng mga tao sa paligid lalo na nang mas lumakas ang umiiyak na boses ni Mia. Pilit ko siyang tinutulak pero mahigpit ang pagkakayakap niya sa binti ko. Hanggang sa humingi na nga ng tulong si Laika sa isang traffic enforcer na kaagad na lumapit sa amin. Nagawa nitong ihiwalay si Mia sa akin pero patuloy ito sa pag-iyak at pagmamakaawa. Mabuti na lang at wala siyang binabanggit na pangalan kaya hindi naniniwala sa kanya ang dalawang kaibigan ko sa mga sinasabi niya. At habang hawak na siya ng traffic enforcer ay mabilis na kaming naglakad palayo ni Laika at Yvette sa kanya. Na mag-usisa sa akin ang mga kaibigan ko tungkol kay Mia ay tinanggi ko na kilala ko siya sa pangalan at alam ko ang sinasabi niya. Sinabi ko sa kanila na siguro ay isa lamang siyang baliw na lumapit sa amin. Kaagad naman silang naniwala sa akin dahil alam nila na hindi ako yung tipo ng babae na papatol sa lalaking may asawa. Pasensya ka na talaga, Hana. Hindi ko alam na nakuha niya ang information mo sa cellphone ko. Ang sabi sa akin ni Tristan nang magkasama na kami sa isang motel. Ano ba talagang nangyari? Pag-uusisa ko. Nakipaghiwalay na kasi ako sa kanya kahapon at sinabi ko na may iba na akong mahal. Binanggit niyang pangalan mo at sinabi niya na matagal na raw niyang alam ang tungkol sa ating dalawa. Ang kwento pa ni Tristan. Kaya pala pinuntahan niya ako sa labas ng opisina kanina. Ano nang plano mong gawin ngayon? Tanong ko pa sa kanya. Itutuloy ko ng pakikipaghiwalay ko sa kanya. Wala hindi ko na kayang makisama pa sa kanya. Sagot pa ni Tristan. Pero sigurado ka na ba talaga? Sa totoo lang Tristan nung kinausap ako ni Mia kanina, naawa ako sa kanya. Lalo na nang lumod na siya sa harapan ko at niyakap ang binti ko. Mabuti na lang talaga at may dumating na traffic enforcer dahil hindi ko alam kung paano ko siya paaalisin. Pagkukwento ko pa sa kanya. Hayaan mo kapag nagkasama ulit kami. Lilinawin ko na talaga sa kanya na hindi na ulit kami magkakaayos pa. Tugon ni Tristan sa akin. Nang makauwi ako noon sa bahay namin papadudot ay muli kong naalala ang itsura ni Mia. Siya yung tipo ng housewife na literal na naloo siyang nasa bahay kahit walang anak na inaalagaan. Para bang hindi man lang siya marunong maglagay ng pulbos sa kanyang mukha o kaya ay konting cologne sa kanyang katawan.
Kaya hindi ko rin maiwasan na mag-guilty dahil sa mga nangyari. Sa kabilang banda ay hindi ko rin naman kayang bitawan si Tristan dahil lang sa awang nararamdaman ko na yon. Lalo na nga tuluyan na niya itong iniwanan para sa akin. Gusto mo ba na magkape muna tayo bago kita ihatid sa bahay ninyo? Tanong ni Tristan. Kakalabas lang namin ng motel noon at dahil wala siyang dalang kotse ay naglakad na kami papunta sa may sakayan ng taxi. Hindi na. Umuwi na lang tayo. Napagod kasi ako dun sa ginawa natin kanina. Nakangiting sagot ko. Walang yakang babae ka? Sigaw ni Mia na biglang sumugod sa amin. Bago pa siya napigilan ni Tristan ay malakas na niyang nahablot ang buhok ko at hindi kaagad yon binitawan. Aray ko, bitawan mo ang buhok ko. Pagpupumiglas ko. Papatayin kitang kabit ka. Papatayin kitang babae ka. Pagmumura pa ni Mia, isang sampalang ibinigay niya sa akin habang hawak ng isang kamay niya ang buhok ko. Mia, ano ba? Bitawan mo si Aliana. Sigaw ni Tristan. Ilang saglit pa bago niya nagawang ihiwalay ang kamay ni Mia mula sa buhok ko. Malakas niya itong naitulak at sumubsob ang mukha nito sa semento at nagdugo. Pero kaagad ding tumayo si Mia at humarap sa amin. Sinabi ko na sa iyo na ayoko na sa iyo, hindi ba? Sinabi ko nang tapos na tayo. Bakit ba ang tigas na mukha mo, Mia? Sigaw ni Tristan sa kanya. Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo, Tristan? Minahal naman kita ng totoo. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo pero saan pa ba ako nagkulang bilang asawa sa iyo? Hagulhol ni Mia. Hindi na nga kita mahal. Ano bang mahirap intindihin doon? Matigas na sagot ni Tristan sa kanya. Nasa may likuran niya ako at hawak niya ng mahigpit ang kamay ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nagkasira ng asawa ko. Turo sa akin ni Mia habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wala akong kasalanan sa iyo, Mia. Hindi ko kasalanan kung ako ang pinili ni Tristan kasi losyang ka na. Sagot ko naman sa kanya. Sobrang sakit ng ulo ko noon dahil sa pagkakasabunot niya kaya hindi na ako nakapagpigil na pagsalitaan siya ng masama. Nakikiusap ako sa iyo. Lumuhod at nagmakaawa pa nga ako sa iyo. Pero anong ginawa mo? Sinira mo pa rin ang relasyon namin ng asawa ko. Umiiyak sa galit na wika pa ni Mia. Tumigil ka na, Mia. Ito ang tandaan mo. Kahit na ano pang gawin mong pagbabanta sa akin o sa amin ni Aliana, hindi na kami magkakahiwalay pa. At mas lalong hindi na ako babalik pa sa iyo. Sigaw naman ni Tristan sa kanya. Eto rin ang tandaan ninyong dalawa. Isinusumpa ko sa ngalan ng Diablo na kahit kailan hindi kayo magiging masaya. Sigaw naman ni Mia. Marami pang sinigaw noon si Mia, mga nakakakilabot na salita. Pero hinila na ako ni Tristan paalis sa lugar na yon at hindi na rin naman ito sumunod pa sa amin. 2 linggo nang nakakalipas mula na mangyari ang gulo na yon. Nabalitaan ko na lamang mula sa boyfriend ko na tuluyan ng tinapos ni Mia ang sariling buhay niya. Nagbigti raw ito sa tinutuluyan nilang apartment. Grabe ang pagka-guilty ko talaga noon, Papa Dudut. Kinitil ni Mia ang sarili niyang buhay dahil sa relasyon namin ng asawa niyang si Tristan. Pero dahil palaging pinaparamdam ni Tristan na wala akong kasalanan, kung bakit yon ginawa ni Mia sa sarili niya ay pilit ko na lamang na kinalimutan ang lahat at nag-move on kami pareho sa pagkamatay ng asawa niya. Mabuti na lang din talaga at walang nakakaalam sa side ko na may asawa na si Tristan kaya walang naging gulo para sa akin. Mabilis na lumipas ang 1 taon hanggang sa magsama na kami sa isang bahay ni Tristan. Nagpaplano na rin kaming magpakasal at may nasimula ng ipon sa bangko. Han, eto ang gamot mo, inumin mo na. Ang sabi ko nang makalapit ako sa kama kung saan ay nakahiga si Tristan. Inalalayan ko pa siyang bumangon dahil nag-aapoy na siya ng lagnat noon at nangihina rin ang kanyang katawan. Salamat, Han.
Ang wika ni Tristan nang makainom na ng gamot niya. Pangalawang araw nang mataas ang lagnat mo. Dapat siguro ay magpa-check up ka na. Suhestyon ko sa kanya. Ayos lang ako. Napagod lang talaga ako sa trabaho kaya eto nasagad din ang energy ng katawan ko. Sagot pa ni Tristan. Kung bakit naman kasi panay ang overtime mo sa trabaho? Ayan tuloy. Binabawian ka na ng katawan mo ngayon. May pag-aalalang sermon ko sa kanya. Ganon talaga kasi gusto ko nang matuloy ang kasal natin sa susunod na taon kaya pinag-iipunan ko talaga yun. Sagot naman niya. Sabi ko naman na okay lang kahit na hindi magarbong kasalan ng maganap. Basta makasal lang tayo sa simbahan. Ayos na sa akin yun. Nakangiting sabi ko naman sa kanya. Gusto ko pa rin na gawing pinakamasayang araw yun para sa iyo ang kasal natin. Kaya lahat ay gagawin kong espesyalhan. Ay, ang sakit naman ng mga paa ko. Kahapon naman ay hindi ganito ang pakiramdam ko. Reklamo pa ni Tristan. Baka naman kailangan lang na i-massage. Tanggalin ko na nga muna itong mga kumot para mamasahe ko ng binti at paa mo. Wika ko bago ko tinanggal ang kumot na bumabalot sa binti niya. Pero hindi ko inaasahan ang mga makikita ko noon. Diyos ko Tristan, ano nangyari sa mga binti mo? Bulalas ko. Halos mapalayo ako sa kama noon nang makita kong may mga butlig na nana sa magkabilang binti ni Tristan. Ang ilan sa mga ito ay pumutok na at bumulwak ang madilaw na likidong dumikit na sa kutsyon ng kama. May ilang butas din sa binti niya ang malalim na ang sugat na parabang may bulating lalabas mula doon. Magkahalong berde at dugo na ang lumalabas sa bawat pumuputok na nana sa binti ni Tristan. Hindi ko alam. Wala naman akong kahit na anong sugat mula kahapon. Nahihintakutan namang sagot ni Tristan. Pandidiri at awa na ang naramdaman ko noon sa partner ko Papa Dudut. At nang araw din na yon ay nag-decide na kaming pumunta sa ospital para ipa-check up na siya. Nang magpa-check up na kami sa doktor ay isang rare na sakit sa balat daw ang dumapo kay Tristan Papa Dudut. At dahil mataas pa ang lagnat niya noon ay nag-decide na kaming ipa-confine siya. Kailangan daw na mas masuri siya ng doktor para malaman na mga ito ang totoong sakit niya. Kaya lang habang naghihintay kami ng resulta para sa test na ginawa kay Tristan ay nagsimula ng mas maging grabe ang nangyayari sa kanyang mga binti. Ang mga namamaga niyang sugat ay buwabanan sa kanyang mga paa at tumaas na rin sa kanyang mga hita. Nagmistulang nabubulok na karne ang itsura ng kanyang buong binti. Kumalat na ang mga butas at butlig doon hanggang sa namagana ang kanyang mga hita at nagkulay ubi na ang mga yon. Pangalawang araw pa lamang niya sa ospital nang malaman namin na pati ang kanyang maselang bahagi ay naapektuhan na rin ng nana at butlig na yon. Buong paligid daw nito ay tinubuan ng sugat pati na ang kanyang mga singit. Ang mas malala pa doon, Papa Dudut, ay nagsimula na siyang umihi ng magkahalong kulay berdeng likido at dugo. Mas rin lalo siyang nangihina sa bawat paglipas ng araw. Dahil sa mga sugat na umaakyat na sa kanyang bewang hanggang buong katawan na niya. Pati ang balat ng kanyang mga braso ay nagkukulay ubi na rin habang ang mga butlig naman ay naglalabas ng malapot na likidong kulay berde at dugo. Lumaki na rin noon ang hospital bills namin lalo na ang mga gamot na kailangan naming bilhin. Humingi na rin ng sorry sa akin noon si Tristan dahil naubos na raw sa kanya ang ipon naming dalawa. Nagsorry din siya kasi alam niya raw na nagiging pabigat na siya sa buhay ko. Pero sinabi ko naman sa kanya na hindi siya kailanman naging pabigat sa akin at naniniwala ako na gagaling din siya. Alam mo Han, isa ka sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Medyo naiiyak na wika ni Tristan. Hawak ko ang sugatan niyang kamay at wala akong pakialam kahit pa namamasa na yon dahil sa kakaputok lang na mga nana. Ako rin naman Han eh. Ikaw ang unang lalaki nagparamdam sa akin na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Kaya magpagaling ka ha. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal natin sa susunod na taon. Nakangiting sagot ko sa kanya habang pigil ang mga luha ko.
Ayoko kasing maging mahina rin sa harapan niya. Gusto ko na ako ang kukuhanan niya ng lakas para lumaban. Oo, magpapagaling ako para sa iyo at sa kasal natin. Pero Han, kung sakali man na hindi ko na talaga kaya, huwag kang masyadong malungkot. Kahit gaano kahirap tanggapin na wala na ako sa tabi mo, palagi mo pa rin namang kasama ang pagmamahal ko. Naluluha pang wika ni Tristan. Medyo hirap na rin siyang magsalita noon dahil may mga singaw na sa kanyang mga labi. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre gagaling ka. Alam ko na gagaling ka at tutuparin pa natin ang mga pangarap nating dalawa. Basta Han, walang bibitaw sa atin ha. Naniniwala ako na gagaling ka sa mga susunod na araw at muli nating matutuloy ang mga plano nating dalawa. Pagpapalakas ko pa ng loob niya. Hindi ma-explain ng mga doktor kung ano ba ang sakit na dumapo kay Tristan. Humina rin daw ang kanyang immune system at nahihirapan na siyang huminga. Kaya kinailangan na niyang palagyan ng oxygen. Pero kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin noon, pinaramdam ko sa kanyang pagmamahal at pananalig ko na gagaling siya kung ano man ang sakit na meron siya. Kaya lang papadudot nang makarating na sa kanyang mukha ang mga butlig at nana ay mas lalo siyang nanghina. Hirap ng kumilos, kumain o kahit pa ang magsalita. Masakit din ang lahat ng parte ng kanyang katawan hanggang sa isang araw ay umuwi ako sa apartment namin para kumuha ng gamit ko. Bigla na lang tumawag ang ate ni Tristan na kasalukuyang nasa ospital. At isang napakasama at mabigat na balita ang ibinigay niya sa akin noon. Nalaman ko noon na tuluyan na akong iniwan ni Tristan at ang sabi ng ate niya ay bigla raw itong inatake sa puso. Habang natutulog at hindi na nagawa pang iligtas ng mga doktor ang buhay niya. Sobrang sakit noon para sa akin, Papa Dudut. Kahit mahigit 1 taon pa lamang ang relasyon namin ay para bang napakadami na naming pinagdaanan na dalawa. Sobrang dami na naming pagsubok na sabay na nalampasan at halos magsisimula pa lamang kaming tuparin ang mga pangarap namin. Tapos ay bigla na lang niya akong iniwanan. Kasama na siya sa mga plano ko sa buhay at hindi ko alam noon kung paano magsisimula ulit sa umpisa. Kaya naman para hindi ako mahirapan mag-move on, nang mailibing si Tristan ay nag-decide akong bumalik at muling tumira sa bahay namin kasama ang pamilya ko. Nang dahil sa kanila ay nakaramdam ako na hindi ako nag-iisa sa kabila ng matinding kalungkutan na nararamdaman ko. Ate, ano yang nasa liig mo? Pansin ng nakababata kong kapatid na si Melanie. Ha? Nasaan? Tanong ko nang mapaharap ako sa salamin. Ayan o, malapit sa may collarbone mo, ang pula-pula, ang turo pa ni Melanie. Nang suriin kong mabuti ay nakita ko nga ang mapula sa bahagi ng leg ko. Baka gawa lang to ng hipon na ulam natin kagabi. Ang wika ko naman ay hindi masyadong pinansin pa ang rashes na yon. Sa paglipas ng mga araw ay nagsimulang kumalat ang rashes pababa sa may dibdib ko. Mapula talaga yon at parang may nabubuong dugo sa loob. Nang magpa-check up naman ako ay skin allergy lamang daw yon, sabi ng derma. Pero hindi umepekto sa akin ang gamot na nireseta niya. At nang may isang beses na nakalmot ko ang rashes na yon ay bigla na lamang dumugo na kaagad kong ginamot. Ilagyan ko ng betadine at band-aid para lamang matuyo yon. Tuwing pumapasok ako sa trabaho ay palagi na lamang akong naka-long sleeve o pantalon. Kahit mas sanay ako na nakadress talaga. Nagkaroon na rin kasi ako ng mga rashes sa may binti ko at ang masama pa sa rashes na yon ay nagsimula ng magkaroon ng nana. At nagnanaknak lalo na kapag nakakamot ko ng hindi sinasadya. Pati nga ulo ko ay nagkaroon na rin at may bahagi noon na nagpopoknat na. Walang gamot na nirereseta ang doktor ang gumagana sa akin. Naiiyak na tuloy ako sa tuwing makikita ko ang sarili ko sa salamin na parang bigla na lamang tumanda dahil sa pagiging dry ng balat ko at paglalim ng mga wrinkles. Bakit hindi mo subukan na magpatingin sa albularyo?
Tanong naman ng lola ko na kasama ko noon sa bahay. Magkasabay kaming kumakain sa hapagkainan ng hapunan noon. Lola, magaling na doktor ang kailangan ni ate, hindi albularyo lang. Ang kapatid ko ang nagsalita. Wala namang mawawala kung matitignan siya ng albularyo. Nakailang pa-check up na rin siya pero wala namang nangyayaring mabuti sa balat niya. Mas lumalala pa nga habang tumatagal, ang sabi pa ni lola. Hindi na ako umimik noon dahil hindi ko rin alam ang dapat kong sabihin. Tama kasi si lola na nakailang paggamot na ako sa mga doktor pero parang mas lumalala lamang ang rashes ko. At dahil mapaniwalain si lola sa mga ganong bagay, ilang beses pa niya akong kinumbinse na magpatingin na sa albularyo. Hanggang sa mapapayag niya ako. Isang albularyo na malayo mula sa amin ang pinuntahan namin. Si lola ang nagrekomenda na puntahan namin siya. Maliit na bahay ang narating namin na may kung ano-anong tuyong dahon na nakasabit sa paligid. Saglit niya akong pinausukan, dinasalan hanggang sa magpatak siya ng mantika sa isang palayok. Wala akong nakita na kahit na anong imahe sa palayok na yon pero kinalabutan ako sa mga sinabi ng albularyo. Nabarang kaning. Hindi ito mga simpleng sugat lamang. May isang tao na matindi ang galit sa iyo ang nagpabarang sa iyo. Galit na galit siya dahil inagaw mo raw ang taong pinakamamahal ng kanyang anak. Hindi lang ikaw ang pinabarang niya. May isang taong malapit sa iyo ang nauna na niyang pinabarang. Wika ng albularyo. Malalim ang kanyang boses at sobrang seryoso. Matutulungan niyo po ba ako na matigil ang pambabarang niya sa akin? Medyo naiiyak na ang tanong ko sa albularyo. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganong bagay pero para kasing tumutugma ang sinasabi ng albularyo sa nangyari sa amin ni Tristan. Kung hindi ako nagkakamali, pambabarang din talaga ang kinamatay niya at hindi simpleng sakit sa balat at atake sa puso. Gagawin ko ang makakaya ko pero hindi ako nangangako dahil ramdam ko na malakas ang kanyang kapangyarihan. Sagot pa ng albularyo. Muli siyang nag-orasyon, sumisigaw at hinahampas ang kanyang sarili ng dahon na hawak niya. Paulit-ulit yung ginawa hanggang sa tila napapagod na siyang huminto. Neng, pasensya ka na ha. Masyadong malakas ang itim na kapangyarihan na nang barang sayo. Hindi ko siya mapahinto sa ginagawa niya. Ang wika pa ng albularyo. Nakiusap ako sa kanya na subukan ulit na patigilin ang mambabarang pero ayaw niya pa raw na mamatay. Ang ending tuloy ay kalahati lang ang bayad na siningil niya sa amin. Muli kaming lumapit sa isang albularyo pero ganun din ang nangyari. Hindi nila mapahinto ang nambabarang sa akin kasi masyado raw itong malakas. Pumunta rin kami sa iba't ibang doktor at kagaya ng mga dati naming napuntahan ay wala ring nagawa ang mga ito. Lumipas ang mga linggo at buwan. Nag-decide muna ako na huminto sa pagtatrabaho. May mga oras kasi noon na nahihirapan na akong huminga lalo na kapag naka-aircon sa trabaho. Umakyat na sa mukha ko ang mga nagnanaknak kong sugat. Para yung galis na palaging sariwa. Nagnanaknak sa nana at nagdurugo sa balat ko. Palagi ring may nakasunod na mga langaw sa akin at dinadapuan ang mga nagnanaknak kong sugat. Kung ano-anong air freshener ang ginagamit ko para lang mawala sila. Kahit sa kwarto ko man lang. Sobrang pangit ko na talaga at ang layo na ng itsura ko sa dati. Pumayat din kasi ako at lumalim ang eye bags ko. Hindi ko na nga matignan ng matagal ang mukha ko kapag nakaharap ako ng salamin. Palagi na lamang ako naiiyak sa awa na nararamdaman ko para sa sarili ko. Walang nagawa ang mga doktor para pagalingin ako at walang nagawa ang mga albularyo para patigilin ang nambabarang sa akin. Palagi lang tuloy akong nasa kwarto at pakiramdam ko noon ay naghihintay na lamang ako ng kamatayan ko. Hindi ka lalabas para manood ng parada? Tanong ni mama nang pumasok siya sa kwarto para dalhan ako ng pagkain. Hindi na po, sagot ko naman. Ilang araw ka na nagkukulong dito sa kwarto mo. Baka mas lalong makasama sa'yo kung palagi ka na lang na nagmumukmok. Ang sabi pa ni mama. Ayoko pong makita ako at pagchismisan sa labas.
Lalo na ng mga bisita natin. Kaya okay lang po na dito na lang muna ako sa kwarto, mama. Sagot ko ulit. Araw kasi ng fiesta noon at maraming bisita sa bahay, pero ayun ako nagmumukmok sa kwarto ng mag-isa. Lumabas na rin noon si mama nang hindi niya ako makumbinse na umalis sa kwarto. Rinig ko ang ingay at saya ng mga bisita namin sa may sala ng bahay. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak pa naming mula sa ibang lugar. Masaya silang kumakain at nagkwekwentuhan habang ako ay pigil ang mga luha na mag-isa sa kwarto. May dumating pang albularyo noon sa kwarto ko. Kakilala raw ng isa kong tita ang nagdala doon. Sinubukan niya rin akong gamutin pero wala akong naramdaman na pagbabago. At sa kalagitnaan ng paggagamot ng albularyo na yon ay kumatok sa pinto ng kwarto ko at pumasok ang isang babae. Ang pinsan kong si Raisa na mula rin sa isang probinsya. Close kaming dalawa at nakita ko ang awa sa mga mata niya nang malapitan niya ako. Kaya nang yumakap siya sa akin ay hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko na bumagsak. Habang yakap ako ni Raisa ay nagsimula siyang bumulong ng isang panalangin. Mahaba ang panalangin na binitawan niya at hindi ko alam kung bakit unti-unti ay gumaan ang pakiramdam ko noon. Bumalik din sa isipan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mula sa mga kaibigan ko, pamilya hanggang sa patina sa asawa ng namatay kong partner. Lalo akong napaluha ng napakarami at napakalaki na pala ng mga naging kasalanan ko. Habang nagdarasal si Raisa ay nagsimula na rin akong manalangin. Humingi ako ng kapatawaran sa Poong May Kapal sa lahat ng mga naging pagkakasala ko. Lalo na sa pagiging kabit ko sa isang relasyon. Halos mapahagulhol ako noon habang patuloy ang pagdarasal ni Raisa. Hanggang sa bigla na lamang ako makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. May kung anong lumabas na likido sa mga sariwang sugat ko at para akong nasusuka. Ilang saglit lang ay bigla na lamang na may lumabas sa bibig ko na parang tennis ball na gawa sa buhok na hindi ko alam kung paano nagkasya sa bibig ko. Kung ano-ano ang mga isinuka ko. Tubig, malagkit na kanin, mga buhok at kasunod noon ang muling paggaan ng pakiramdam ko. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganong kagaan mula nang magkaroon ako ng sakit sa balat. Biglang nagpalakpakan ang mga taong pumasok sa loob ng kwarto ko noon at ako naman ay muling naiyak nang yumakap kay Raisa. Bago ilang ulit na nagpasalamat. Isang Christian prayer lamang ang dinasal niya. Pero yun na pala ang tatapos sa lahat ng paghihirap na pinagdaraanan ko noon. Dahil unti-unti na naghihilom ang mga sugat at pagkatapos ng araw na yon ay tuluyan na akong gumaling. Sinubukan kong hanapin ang pamilya ni Mia para makahingi ng tawad sa kanila pero nalaman ko ng araw din na dinasalan ako ni Raisa ay bigla na lamang daw inatake sa puso ang nanay niya at kaagad na namatay. Nakakalungkot dahil hindi ko man lang nagawang humingi ng kapatawaran sa kanila. Ganon pa man ay pinagdarasal ko na kung nasaan man siya ngayon at si Mia sana ay mapatawad pa rin nila ako sa naging pagkakasala ko sa kanila. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay po ng daan na ma-share ko ang aking kwento at sana po ay mas dumami pa ang inyong mga subscribers at tagapakinig. Lubos na gumagalang, Aliana. Maraming salamat kay Aliana sa pagsulat mo dito sa aking programa sa aking Papa Dudut Stories. May mga pagkakamali talaga tayong nagagawa na minsan ay mahirap itama dahil gusto natin ang ginagawa natin. Kumbaga kahit na alam nating mali ay pinagpapatuloy natin dahil yon ang nagpapasaya sa atin. Kahit na alam nating may iba tayong nasasaktan ay patuloy lamang tayong nagpapakasaya. Pero lahat ng maling bagay ay palaging may kaparusahan. Lalo na kung nagdudulot yon ng matinding kirot at galit sa ibang tao. At yun din ang naging dahilan kung bakit ka nagawang saktan ng mga taong nagmamahal kay Mia. Mabuti na lamang at hindi pa nahuli ang lahat para pagsisihan mo ang iyong mga naging kasalanan. Palagi mo sanang tatandaan na kahit gaano kasarap ang isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging tama sa paningin ng tao, ng batas, at ng Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.